Bagamat umuusad ang kaso kaugnay sa kasong war on drugs, nananatili raw ang takot sa mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Kaya binuo ng isang grupo ng mga sibilyan ang isang komisyon para tulungan silang maghilom. Ang mainit na balita hatid ni Mark Salazar. Para hindi mabaon sa limot ang mga karahasang nangyari sa madugong drug war ng Duterte administration, binuo ang AJK Truth Commission. Isang lupon na pinamumunuan ng mga sibilyan para idokumento daw ang katotohanan sa likod ng mga extrajudicial killings. Ayon sa chairman nitong si Attorney Raul Pangalangan, ang mga biktima ang sentro sa pagsasalaysay ng mga kwento. Ang bago pong approach is that yung dati po kasi yung mga biktima are just passive recipients of justice. Papakinggan lang sila pag meron silang testimony as about the crime. Pero the whole process is a game of lawyers and judges. The victims should have an active part in the justice process. And their telling the story is part of the justice that they are claiming for themselves. For their story to be recorded, for history. Ayon sa isang commissioner ng grupo na si Dr. Al Fuerte, sentro sa kanilang misyon ang makamit ang hustisyang may mananagot at magbabayad pero may paghilom din sa mga pamilya ng biktima. The country has actually been wounded. The country has also actually been fragmented. So we hope and pray that this Truth and Reconciliation Commission will somehow facilitate not just the healing of the families who are still grieving, but also for the communities that also suffered. Kasama rin sa 5-member commission sina forensics expert Dr. Raquel Fortun, Father Daniel Pilario at Carlos Conde. Magsisilbing advisor naman ng Truth Commission si Cardinal Pablo David. Ang korte ay naghahanap ng criminal liability. Ang Truth Commission naman ay naghahanap ng mas malalim na katotohanan. Pakikinig sa mga biktima, pamilya, survivors. Ayon kay Conde, ang seed funding ng komisyon ay manggagaling sa Simbahang Katolika at iba pang mga grupo at NGO dito at sa labas ng bansa. Welcome ang Truth Commission sa mga pamilya ng EJK victims na nasa pangangalaga ng Rise Up for Life and for Rights. Pero makikipagpulong daw muna sila sa komisyon para linawin ang direksyon at magiging partisipasyon nila rito. Mas mahalaga na makonsulta rin kami at yung iba pang mga pamilya nang sa ganun po hindi rin kami nagugulat, nabibigla at hindi yung paulit-ulit na magkukwento kami. Bagamat umuusad sa ICC ang kaso, nananatili raw ang takot sa mga EJK victims' families habang nasa bansa pa rin daw ang iba pang co-perpetrator ng war on drugs. At ang nagtatagong si Senador Ronald De La Rosa. Malaking tulong po yun sa mga biktima dahil marami pa po talaga mga biktima na hindi pa sila lumalabas dahil hanggang sa ngayon po naman kahit tuloy-tuloy yung pagpaslang ay may mga takot pa rin po talaga ang karamihan sa mga biktima. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA News.